So ayan guys, first week ng January ngayon 2024. Ayan, kasama ko ngayon si Clinton, Mark. May mga plano kami ngayon. I'm here to tell you right now, we don't care. Ayan yung mga motor namin. Hindi pa tayo naglinis ng motor. Kasi pabago-bago guys yung panahon. Dito nga pala kami guys ngayon sa bypass road na kita yung San Juanico Bridge. Ayan yung San Juanico Bridge, pakita ko sa inyo guys. There o. There o. Yan. Zoom natin. Ewan ko na zoom. Ayun, zoom. Kita na dyan yung San Juanico guys. Pakita ko kayo sa inyo. Ay, abangan natin si Angelo. Darating na yun. Hindi pupunta dito pag hindi ako magsesend ng picture. Emotional, damn it! Kasi napaka-arte nun eh. Parang babae. Hindi talaga yung pupunta dito. Pero nakita naman niya yung picture. Na-scene niya naman niya. Papakita ko sa inyo guys. O, diba? Na-scene niya. Pumunta yun dito, sure. Hintay lang natin. Ganun talaga guys. Basta mga pogi. Minutes later. Guys, si Angelo Kaelyo. Sabi ko nga sa inyo eh. Pogi yan. It's amazing. What's up? Hey. Niya right around 50. May oras pa siya naglinis. Ang linis-linis, oh. Masa pa tayo, isa pa. Tama, pingan na magsambay. Picture. Hey, let's go. Okay, available na ako. Ano? 5 minutes later. Paris na kami guys. Inayos lang namin yung side mirror ko. Sa yung racing switch natin. Ayan. Drive zone. Ang motor niya. Ano ba sa inyo? 5 seat. Height 44. May bibisitahin kami guys na kalsada na bago. So try lang namin. Hindi pa namin napupuntahan yun. So punta namin ngayon. Sabi ni Clinton, chill ride lang tayo. Chill ride. Ah. Bale dito guys, makikita nyo tanaw na yung San Juanico Bridge. Hindi lang malino dito sa camera natin, pero San Juanico Bridge yung may bandang bundok doon. Kasi dito isa to sa pinakasikat din dito sa Tacloban City na pasyalan. Makikita nyo naman dito sa mga tabi-tabi. Dami nakatambay, papahangin. So isa lang to sa mga highlights din dito sa Tacloban City. Magpapagasolin na tayo guys. Yan sila. Ang kay Angelo Lightning. Ang Lightning. Ay, umagot yung motor. Lightnings. Bali natakot ako dito guys kasi kala ko bubunggin ng truck ng motor ko. So nilapin yun yan eh. Yan o. Kaya bantay sarado ako dito. Pagas tayo 61 pesos. 61 lang kaya. Unleaded. 61? Tadi nih. Unleaded di ba? 61.
start na ang magbogan. Guys, first time ko pupuntahan namin ngayon. So, hindi ko pa alam kung okay na yung kalsada. Kasi yung last na pagpunta ko doon guys, naayos pa yung kalsada. So, hopefully, maganda na siya. Yes, hopefully maganda na siya. Bali dito guys, nagtataka na ako kung nasaan sila kasi medyo malayo na ako eh. Malayo na nila. So bali dito, nauna kasi ako dito guys. Medyo nakakapagtaka lang no. Ang tagal nila. Bali ito guys, ang tawag dito na road is Tigbaw. Tigbaw. Tapos dito yung libingan ng mga namatay nung Yolanda sa right side. So bali dito guys, kung makikita nyo sa right side ko na may kumikislap-kislap, tinatawag na ako na yan yung hilo. Tinatawag nila kung saan daw pupunta. What? Hindi pala doon sa iniisip ko na yung bagong new road na dadaan sana namin. Gusto ni Clinton dito lang, malapit lang. Bala guys, pangalawang araw na to guys kasi kagabi naglobat yung cellphone natin. Hindi tayo na-record yung video natin kasama natin si Angelo at si Clinton. So pa-share ko muna kayo dito. So dito, Holy Cross to guys, isa din sa mga sikat na cemetery dito sa Tacloban City. So gusto ko lang sa inyo i-share o ipashare ko kayo dito sa mga hindi pa nakakaalam. So bali ito guys, medyo matagal na tong cemetery na to guys, pero parang year by year nag-extend siya. Parang lumuluwag at lumalawak siya guys. So kung makita nyo dito sa left side ko, meron dong nag-under construction na parang mga lupa na inaayos. Yan para reserve or para sa mga libingan ng mga bago. Maganda yung klase yung lupa na nilalagay nila dito sa Holy Cross. Ayan. So kung makikita nyo naman dito sa left side, may malaking cross. So yan, dyan tinayo yung parang pinaka-monument na yung mga para sa victim, yung mga naawat na mga buhay, yung Yolanda. So bali dito guys, dito nilibing yung mga naawat, mga Yolandas, mga naawat na buhay guys. Meron din ako dito, naalala ko meron din ako ditong classmate, nakalimutan ko siguro yung pangalan ng De La Cruz, parang whole family sila nun. So medyo first time ko din makapunta dito kasi yung isang monument guys meron dun sa Astrodome banda, pero dito first time ko makakita nito na meron pala ditong ganito. So bali dito rin yung mga list, mga naawat na mga buhay yung Yolanda guys. So ang sabi-sabi almost 10,000 maybe, so sobra pa kasi hindi pa kasama na yata yung missing or hindi pa kasama dito sa mga list na ito guys. So ayan. So bali guys, balik na tayo kasi baka umulan, medyo makulimlim na. So mapansin ko rin dito guys na cemetery, hindi siya yung tipong malungkot ganon. Medyo ano siya, parang nasa vibes ba. Hindi siya yung tipong cemetery talaga na nakakatakot. So napansin ko rin dito sa Holy Cross kasi kanya-kanyang bahay yung mga cemetery dito. Kasi pag visit sila dito every November 1, yun meron silang sisilungan, parang matatambayan, papasyalan. So yun, kanya-kanyang design din dito ng mga libingan guys. So yung iba naman nagdadala ng tent para din siguro minus gastos na. Kasi yung iba dito talaga napamahal na talaga sa mga pamilya nila. Kaya ginagastosan talaga nila. So dito guys, para sa Holy Cross hindi dito boring pag November 1. Parang party dito guys sa totoo lang. Yung last na pagpunta ko dito. Ayan, medyo madami-dami yung tao ngayon kasi Saturday ngayon. So ayan, pupunta na tayo dun sa pinupuntahan natin kagabi na hindi ako nakapag-record. Sorry guys kasi naglobat talaga yung nating ka-action camera. So malapit lang dito sa Holy Cross guys. So ayan, mga siguro hindi aabot ng 1,000 km. Dito lang sa right side. Doon, yan, basta malapit na tayo guys. So dito, bagong kalsada to. I think 4 lanes, mga ganon. Yung malawak talaga na kalsada. Yun yung makikita nyo sa tawid di sa left side, dugtong yan guys. So dito tayo iikot sa right side. Ayan, yung may poste na baliko. Siguro may na-accident dyan pero delikado yun kasi hindi nila naayos. Bale ito na guys yung sinasabi ni Clinton kagabi na yung dadaanan namin. Supposed to be hindi dapat kami dito dadaan. Doon sa in-expect ko na meron pa kasing bagong kalsada dito na ang tawag is Santa Fe Road. Medyo malawak din at saka maganda rin doon guys kasi doon din ako dumadaan kapag madaling araw. Para siyang parang palayan, parang province life ba, mga ganun na ambience. So dito naman, since malapit lang dito yung nagustuhan ni Clinton kagabi, hindi na nakapag-record kasi naglobat na yung action camera natin. So makikita nyo dito, so sa likod natin,
lupa pa dito cement na. So maganda, bago lang to na kalsada guys. So limited pa lang yung nakakadaan dito. Hindi pa to totally open sa public. Pero yung mga nakakadaan lang dito like motor or jeep or private na mga sasakyan, yun lang mismo yung nakakadaan dito. So makita nyo medyo maluwag. So ano siya, 4 lanes or 5 lanes mga ganon. So may mga nagpa-jogging din dito. Yan, may nakatambay din ng mga motorcycle. So isa lang to sa mga place na maganda rin guys. Tinatambayan namin ng mga kaibigan. So bale, may isa dulo nito guys, makita nyo doon. Meron dyan circle. Kumbaga sa Manila may circle, dito sa Tacloban. I think ito yata yung pinaka maluwag na paikot na kalsada. Mismo dito na nakalocate sa Tacloban City area. So yung tawag ko dito is circle. So makikita nyo doon banda sa right side, doon sa dulo. Doon kami galing. So overlooking na yun guys. Pataas na kasi ito guys. Tapos doon naman sa left side, doon sa baba, papunta na yan ng San Juanico Bridge. Ayun, doon sa baba, San Juanico Bridge na yan. So dito sa right side, napupuntahan natin pataas. Usually, isa ito sa mga sikat din na bago lang na pasyalan dito sa Tacloban City. So yung mga galing sa office, sa downtown area, pupunta rin dito, nagpapahangin. Ayan, kasi overlooking na to kasi guys eh. Kumbaga, makikita nyo lang dito sa likod ko. Tanaw na yung tanaw na yung bundok ng Samar. Kumbaga doon sa San Juanico Bridge. Ang pinaka-highlight niya is San Juanico Bridge guys. Yun, kumbaga tanaw na dito kasi mataas na ito yung bundok baga. Ayan, dito, yan, makikita nyo dito sa left side, dyan kami tumatambayan nila Clinton paminsan-minsan kapag nagkakaroon ng budget. Yan, buko-buko juice lang, tapos usap naman. So ayun, bali dito guys, pababa na to. So dito tayo papasok sa left side kasi dito yung location papuntang bahay namin sa Barangay O3, Upper Latula. So bali dito, napapansin ko yung cellphone ko tumutunog dito sa right side na bulsa ko. Pero hindi ko ma-check guys kasi nagmumotor tayo. So bali doon na lang mamaya sa bahay kung sino yung nag-text. So bali dito na street guys, ang tawag nga pala dito is Barangay Upper Latula. Ayan, kung mapapansin nyo, pababa na to guys kasi doon tayo galing sa bundok. Parang nag-shortcut lang tayo pababa dito, papasok dito sa mga bahay-bahay. Meron din akong naisip nun na pupuntahan namin ngayon or mamaya bago maggabi is yung doon sa Santa Fe na kalsada. If ever available si Clinton at saka si Angelo kasi nag-adjust kasi kami sa schedule. Hindi katulad na dati, di ba anytime pwede kami lumabas. Ngayon sila may mga trabaho na, may mga kanya-kanya na kasing trabaho at saka schedule yung oras. Depende lang kung available sila o hindi. Kapag available sila, doon lang kami nakapagbigay ng time sa sarili namin na makapag-rides. 5 minutes later. So bali guys, chinek ko muna kung sino yung nag-text sa atin kanina. So nag-stop lang ako kanina doon. So bali may nag-text ngayon guys, si Mark Clinton Mendoza. Wow, nagulat ako kasi nakikipag-ride siya ngayon. So ako naman, okay lang sa akin. Available tayo ngayon hanggang hindi pa gabi. So go na go ako guys. So bali hintayin na lang daw natin siya doon sa bahay natin kasi siya na lang yung pupunta doon. Tara, let's go. A few moments later. Bale guys, nandito na si Clinton, kadadating na lang niya. So grabe, naka full gear na talaga siya. Kaya excited mag-ride. So pinapawan niya pa dyan yung kanyang camera 360 daw. 5 minutes later. So ayan guys, balik kadadating lang namin guys. Ayan, pinark lang muna namin yung mga motor namin dito sa tabi ng kalsada. Pa-cool down kasi medyo mahaba yung biyahe. Ayan, yung Honda Click ni Clinton. So ayan nga pala yung owner dito guys na business, si Maki Douglas Reales. At saka dito yung dalawang chikiting kasabay natin. Let's go! 5 minutes later. Mag-long ride na ba kayo guys? Long ride na kami guys! Punta kami na Ormoc! Ormoc kami guys! Ormoc!
Sila podcast na dito. Kaya mo nagsasya, ba hindi na ako kakilala? Nandito na kami. Ayan, bibili do si Clint ng ano. Ewan ko, nagkakanvas lang siguro. Ito. Sidecar. Tatanong sa ganyan daw magkaan. Wala pala yung may-ari. Tatanong sana kung makakapagtawad. Kasi balik niya talagang bumili ng sidecar para sa mga meron siya mga sound system. Yung kung yun yung purpose, pero yun talaga. So, ano na sila kung magkano yung ganito, everything. A few moments later. Kayo kayo mga wala kayo tugod. Lupig sila mga naka-wifi guys, naka-wifi si Manong, may payong na may wifi pa, may speaker pa. Ano talong mga rider 150 natin mga motor. Si Manong nakapayong, may wifi, may speaker, wala na. A few moments later. Bali ginabi na kami dito guys, so pinakain lang muna kami ni Maki Douglas Royales, Karen Douglas Royales ng kanilang specialty na business, chicken manok. Bali yung location nito guys is magkatapat lang to mismo ng municipality ng Hulita, Leyte. Ay yung tapat niya itong business nila Maki Royales na chicken manok. I-try nyo na guys kung taga Leyte kayo or taga Dagami or malapit lang kayo sa Hulita. Bali pauwi na kami dito guys, so ginabutan na kami ng gabi. Medyo napahaba yung usapan namin. Bali nauna na yung dalawa. Come on, man. Clinton tsaka si Angelo. Nagpapalakasan na sila ng kanilang mga mini driving light. Sasabay lang ako sa kanila guys kasi yung mini driving light natin is isa lang. Emotional, damn it. Sa kanila dalawa-dalawahan eh. So medyo madilim yung dadaanan namin dito sa part ng Tabon-Tabon Street. Pero yung usually yung buong Tabon-Tabon Street hindi naman madilim. May portion lang talaga na madilim siya. So kailangan talaga na ng mga mini driving light. So katulad niyan. So since malakas yung mini driving light nila, sasabay lang tayo sa kanila guys kasi yung mini driving light natin is isa lang. So yun, let's go! So bali dito, nauna na lang muna tayo. So bali dito guys, sa right side from Hulita, Leyte, dito sa Tabon-Tabon Street, dito sa right side, papasok tayo dito. So isang street na yan na mahabang wala na, hindi na tayo parang hindi na tayo papasok dito sa right or sa left. Diretsuhan na to hanggang dulo. So bali dito, kailangan talaga namin mini driving light, yung mga portion talaga na walang ilaw. So yun, so enjoy na lang guys sa panonood. Let's go! So bali ang pinakadulo nga pala nito guys is National Highway na, and then may pa right and left. Sa right, diretso na yun ang Tacloban. So bali dito guys, nakadadating lang namin. So medyo malapit na kami sa Tacloban City. Part pa to ng Palo guys, pero papaadaan mga siguro 1 kilometer, mga ganon, boundary na ng Tacloban City. So praise God kasi nakarating kami ng safe. And then national road na nga pala to guys, so makikita nyo 4 lanes. So dito dumadaan lahat ng mga bus galing Manila at saka galing Pasig City, bandang dito sa north saka sa east guys. So bali medyo malapit na kami sa bypass. So ayun guys, nandito kami sa bypass road. So ito nga pala yung bypass road guys, medyo mahaba din to. Isa din to sa pinakasikat na road na bagong kalsada lang dito sa Tacloban City. So dito talaga kami dumadaan, hindi na sa downtown para hindi matraffic guys. So bale guys, dito ko lang muna siguro tatapusin itong video na to. So kita-kisa lang sa next vlog. Pag-like and subscribe na rin guys if nagustuhan mo itong video. Bye bye!